Ngayon ay dinidinig itong tungkol nga sa pambansang budget po natin para po sa susunod na taon nagkakahalaga ng umaabot sa 7.2 trillion pesos. Kaado, ano ho ba ang mga nakikita po ninyong issue o mga red flags dito sa panukalang budget na ito? Well, unang-una siyempre yung malapit sa puso ng ating mga mamamayan na tungkol sa flood control, no? Yan ang una. At ang pangalawa ay tungkol sa defense spending budget. Opo. At kayo ho ba ay hindi sumasang-ayon na pondohan itong flood control projects para po sa susunod na taon? Alam mo, this is a damn if you do, damn if you don't kind of a situation. Kasi kailangan naman talaga, lalo na yung mga kung saan maselan ang sitwasyon, ay dagli ang ampatan ng lunas. At ang hinahanap lang naman natin dito ay hindi para patigilin ng gobyerno sa larangan ito, kundi maselang transparency and accountability naman. At dapat yung may plano, hindi yung may aeroplano. Hindi ba, mga kabansa? Kailangan ay kung saan at marami kasing lugar na talagang in dire need, no? So yun ang unahin. Lagyan ng prioritization, hindi yung distribution of wealth among the congressmen, among the buhayas in our society. Hindi yun ang priority. Ang priority, dapat the needs analysis should be the one determining the priorities for these projects. Opo, considering ngayon ay malawak po yung mga pagbaha na nararanasan ng ating mga kababayan sa iba't iba pong lugar dito po sa Metro Manila at Luzon. May ongoing pong monsoon rain o itong habagat nga na nagpapaulan sa Metro Manila. May mga bagyo pang inaasang darating. Sa tingin mo, Kaado, ay magagamit ba itong mga pagkakataong ito o circumstansya para naman po ay gamitin na naman yung pondo ng bayan para sa iba pang mga hindi dapat paglaanan? Well, actually, hindi naman mawawala magnanakaw sa ating gobyerno. Talagang nanakawan at nanakawan yan. Ang atin lang hinahanap ay resulta na, alam mo, may kalakarang tinatawag dyan. Mitigate the greed and prioritize the needs of the people. Konting konsyensya naman. Alam naman natin wala sila niyan, no? Pero miski bahid lang ng konsyensya. Sa sitwasyon natin ngayon, lalo na hindi nagko-cooperate ang kalikasan, no? May El Niño situation tayo ngayon. Hindi naman maiwasan yan. Kaya lang, yun nga, yung transparency and accountability. At saka, panahon na rin para isumbog sa taong bayan na may mga pribadong korporasyon na may kasalanan din sa malawakang pagbaha sa Bulacan at sa Pampanga. At ang tinutukoy ko dito ay itong New Manila International Airport kung saan nagtambak ng 2,500 to 3,000 hectares of landfill, no? Para sa isang project ng San Miguel Infrastructure na hindi naman matalino ang nag-isip dahil binarahan lahat ng river tributaries palabas sa Manila Bay. Kaya matagal ko na ito, halos 10 taon ko ng advokasya ito na ibulgar itong project ni Ramon Ang na nakaharang dito. At ngayon, sa kadahilanan ng basic principle of physics na displacement of matter. Akala mo ba naman sa isang plangganang tubig halimbawa, naglagay ng isang hollow block, saan pupunta ang tubig? Dito sa paligid ng planggana, hindi ba? At yan ngayon ang nararamdaman
sa aggravated flooding sa Kalumpit, sa Hagonoy, sa Bulacan, at kumalat na hanggang pag lumakas pa ang ulan, makikita natin ito. Nalalampas pa ito sa NLEX, katulad na nangyari nung nakaraang mga ilang taon. Kaya dapat isumbong na rin itong katarantaduhan ng San Miguel Corporation at imbestigahan na rin ito ng Senado. Kasi this is a corporate greed. At ano ang kanilang gagawin dyan? Pero mo, floodplain, watershed, tinambakan nila ng landfill. Reclamation, nung kinestyon ko yan, nag-file ako ng formal complaint noong 2019 sa Department of Environment and Natural Resources. Aba, hindi naman daw reclamation yan. Alam mo, kalukuhan ng mga abogado dyan, lalo na yung si Rebuel Tate, yung undersecretary na nandyan pa. Aba, sinagot ba naman ako, sabi, hindi raw reclamation yan, kundi horizontal development. Tingnan niyo ang mga utak ng mga tao na yan. Halatang halata na may mga tumanggap ng biyaya na alam nyo, kung talagang gustong gawin, may paraan. Kung ayaw gawin, maraming dahilan. At kalimitan ng dahilan ay suhol, pera, corruption. So, hindi lamang ang mga public officials ang dapat imbestigahan ngayon ng Senado, kundi pati ang mga private corporations, yung mga hindi nag-oobserba ng waste management papunta sa ating mga kailugan. At lahat yan, nakita natin, niluluwa sa karagatan, katulad nung nangyaring pagbabahalang basura sa Parañaque. So all of these are interrelated. At ako ay hindi na umaasa sa Marcos administration na mariresolbahan pa ito. Because they are part of the problem. They are a major part of the problem. Sa akin, for the sake of the nation, once and for all, gumawa tayo ng isang master plan katulad ng ginawa ng JICA noong panahon ni Marcos Sr., isang master plan at ating isagawa according to the master plan. Yun ang aking palalaw dito sa issue na ito. Ngayon na. Opo. At baliban po dyan, Kaado, meron ding panukalang pondohan ang pagtatayo po ng mga evacuation center para po sa lahat ng mga rehiyon. No? Nagkakahalaga po ng kabuang 3.06 billion pesos o bawat rehiyon ay makatatanggap po ng eksaktong 180 million pesos para po sa pagpapatayo ng evacuation centers. Ano ho ang tingin naman po ninyo hinggil dito sa panukalang ito? Well, yan nga ibig sabihin eh. Hindi natin maiiwasan yung mga yan. Pero let us examine the budgeting process through a microscope, hindi lang magnifying glass. No? At sino magiging contractor dyan? Baka yung contractor ni Vince Tiso na yan sa EDSA na sinabi niya magandang asfalto daw. Tapos isa pala sa mga questionable mga kontraktor na dapat idebanda, hindi dapat bigyan ng kontrata. Lagyan natin ng konting good governance ang ating sistema sa gobyerno. Alam natin na puro magnanakaw na nga yan lahat na yan eh. Ang problema ngayon wala namang halos pagkatiwala ng taong bayan. Hindi na malaman ng taong bayan kung saan dudulog. Ultimong gobyerno, siya na ang problema. Siya na ang kriminal. So, hindi biro ito ha. Dahil ang apektado, lalo na dito sa Bulacan, no, ay almost 2 million families. So, Bulacan, Pampanga, at kasama na dyan sa Kamanaba. At natural naman na kung hindi nila makampalan ang flood control, natural lamang na mag-create tayo ng evacuation centers. Pero kailangan bantayan ng sambayanan ng taong bayan mismo. Ultimo sa ombudsman, wala na rin tayo aasahan eh. Dahil ombudsman mismo kailangan bantayan na rin. So ako nananalig na konting konsyensya naman para sa taong bayan, and especially now in these times of crisis
Alam po ba ninyo, mga kabansa, na ang gross national product natin ay hindi makakarating ng 3% ngayong taon na ito, kundi 2.3% lamang. Ay, ibig sabihin, ang utang, ang debt servicing natin, hindi natin masaservisan. Ang mga major infrastructure projects, hindi natin magagampanan. Walang foreign assisted projects ako nakikita na darating sa panahon nito si Marcos. Kaya hindi, ako'y nagtataka kung bakit kapit tuko pa ito. Wala naman siyang pwedeng gawin na. Wala naman siyang kakayahan. Wala naman siyang vision. Wala naman siyang competence. Eh bakit hindi pa siya mag-resign at ibigay niya sa isang vice president? Sino ba niyang vice president na yan? Baka sakali may pag-asa ang taong bayan. Yun ang aking pananaw dyan. Because ano tayo brinkmanship na tayo ngayon. Jay at Admar, brinkmanship na tayo. Hindi ba? At hindi ho ba kayo nagtataka o hindi ho ba kaduda-duda din para po sa inyo na ang paglalaan ng pondo sa bawat rehiyon ng 180 million pesos para nga sa pagpapatay ng evacuation centers ay pantay-pantay? Tama ho ba na ganun po yung distribution ng pondo? Yan ang nagpapakita na talagang ang distribution is personal and political in nature. Dahil sabi ko nga kanina, needs analysis dapat. Yung pangangailangan ng sitwasyon ang dapat tugunan. Hindi yung mga bulsa ng kung sinong even distribution na yun ang makikinabang. Yan ang sinasabi ko Kaya ako talagang, actually ako confined na ako sa conclusion ko na talagang under this administration wala na talaga mangyayari himala, no? At papunta po doon sa aspeto ng defense. Bakit ang laki-laki ng hinihingi nito ni Bigo Teodoro? Ang laki-laki ng hinihingi niya ang budget. Asa na yung 2.5 billion na pinangako ng United States of America na 500 million a year for 5 years. 2003, 2004, 2005, 2006 na. Asa na? 2007 na. Asa na? Due and demandable na sa US. Ang in dollars yan, in dollars yan. So, kailangan magpakita na ng gilas, no? Pakita na ng gilas. At humihingi pa, gusto pa ni Bigo Teodoro na 2 to 4% of the GNP ang ilagak ng Kongreso. May sobra naman ito taong to. Wala na maipakitang gilas, kundi gulo sa West Philippine Sea. Para bang ginagawa niyang propaganda yung West Philippine Sea para makakuha siya ng malaking budget. Kaya naman nakakahiya sa atin. Hindi ang gusto ng mamamayan, hindi ang pangangailangan ng bansa, hindi ang ikauunlad ng ating sambayanan ang nauuna, kundi ang mga bulsa ng mga tao at mga personal na ambisyon ng mga politiko. At ayan na kailangan aksyon na at bantayang mabuti, mag-organize ang sambayanan na para makita ang pupuntahan ng bawat sentimo saan man nakalagak yan, flood control, sa defense, mas marami. Actually, kaya tatpan ang constitutional mandate, edukasyon dapat ang nauuna sa appropriation. Paano pa magaganap yan? Wala na nga pera. Sat-sat na tayo sa utang. Tapos, wala pa tayong nakikita pagbabago.
O, yung binulgar ni Ka Eric Sims, na binulgar ni former Secretary Singson, na mga secret appropriation. Aba, alam mo, ang dapat bigyan natin ng budget ngayon ay pagpapagawa ng special na 100 na kulungan up to 200 para sa pagbabago ng administrasyon ay meron ng pagkukulungan ang mga buhaya sa ating lipunan. Yan ang aking priority project Oh. na minumungkahi na pag-isipan ng ating legislatura para hindi namang magmukhang kawawa mula Pangulo hanggang sa kalitiitang congressman at senador at kontraktor. Total, sanay sila sa marangyang kabuhayan. Huwag naman tayong mapahiya sa kanila na maganda rin naman ang kanilang pagkukulungan sa darating na administrasyon. Itong administrasyon na ito, suko na ako dito. Wala lang pag-asa ito. Pero sabi ko nga, dahil sa pangangailangan ng taong bayan, may mga priorities na dapat din ay hindi pabayaan dahil darami naman ang mamamatay. Alam nyo, napakalaking factor dito ang maidudulot ng National Disaster Risk Reduction Management Council. No? Sa pagkatatalaga ng mga prioridad. Kaya wag natin pabayaan lamang si Vince Dizon na magsabi. Yung kanyang pinopropose na dam sa harap ng Bulacan papuntang Manila Bay. Talaga yata mga siraulo ng mga taong ito. Matapos tambakan ni Ramon Ang ng 3,000 hectares. Ngayon po, hulungin naman nila. Alam niyo, ang kalikasan dyan ay isang watershed system. Pag mataas ang Manila Bay, papasok ang tubig, kailangan masalo, papasok. Pagka mataas naman ang rainfall, kailangan makalabas. Yan ang dapat na phenomenon na pag-aralan nila. Actually, diniscuss ko na yan sa libro ko The Power of Poverty. Wala interesado Lahat ng atensyon ng gobyerno, pa-ehekutibo, ma-legislatura, ay sa korupsyon. So, pag-aralang mabuti. Panahon pa ni Palafox, panahon pa niyang mga engineer, kung panahon ni Marcos Sr., buhay pa yung iba dyan. Alam nila ang problema at alam nila na hanggang ngayon ay wala pa sigurong kalahati ang nalalagyan ng karapatang lunas. So, konting konsyensya lamang mga kabansa ang ating apila sa mga buhaya. Dahil darating naman ang panahon na sila ibuusigi natin at hindi natin tatantanan kung ano ang krimen na ginawa nila sa sambayanan. Ayun din ang dapat na kinabukasan nila sa kalaboso na paroroonan. Kaya ako'y nagpapasalamat sa SMNI at nagbibigay ng panahon para sa mga ganitong pananaw. Opo. Naku, napakaraming mga issue, Kaado. Ito pang tungkol sa Leadership Fund na binunyag po ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan sa kanyang testimonya po dyan sa Sandigan Bayan at sa Senado hinggil po sa mga nakaraang anomalya sa flood control. Sinasabi na bawat senador may garantisadong 500 million pesos hanggang 1 billion pesos na halaga ng Leadership Fund. Ang nangyayari pa ito, paano ito gumagana, bago pa man daw ipapadala ito sa Malacanang, ang proposed budget sa Kongreso isinasama na ng DPWH ang pondo para sa mga hiniling na proyekto ng mga mambabatas. Lately lang, may pahayag po si Secretary Vince Dizon na tinitiyak po nila ng kanilang pamunuan na tinanggal na at wala ng Leadership Fund sa kasalukuyang panukalang 2027 budget. Ano po ang inyong pananaw dito?
Well, talagang dapat na mag-slow down sila sa kanilang kagahamanan. Ang masasabi ko dyan ay simple lamang. Panay ang propaganda nila na sa mga makabayan, patriotism, nationalism, sa larangan ng mga bato-bato at isla na disputed naman at hindi pa naman sa atin ay gustong paglaanan ng malaking pondo para daw proteksyonan. Pero anong sabi ng taong bayan? Sa Pulse Asia, July 2026, anong sabi ng taong bayan? 3% lamang ang naniniwala na ang soberanya ay isang lehitimong advokasya. Can you imagine? Doon dinadala ni Bigo Teodoro yung pera. 3% lamang ang mamamayan na sumusuporta. At dito sa mga nakatagong mga secret pockets ng ating mga legislators, ewan ko ba kung bakit parang sense of extraordinary privilege sila na dahil sila yung mga senador at dahil sila yung mga congressman, and they are feeling entitled. Hindi ko maintindihan kung saan ang gagaling yan. Dahil ang Pilipino, mabait. Ang Pilipino ay generous. Ang Pilipino ay hindi magnanakaw. Ang Pilipino ay mapagmahal sa bayan, mapagmahal sa kapwa. Ewan ko ba kung saan ang galing ito mga ito? Sintomas na yata ito talaga ng dynastyism. Kasi ginawa na nilang mga pamilyang ito, ginawa na nilang hanap buhay ang ating gobyerno. Nakakapanghina, nakakapanlimahit. Saan ang gagaling itong attitude na ito of feeling entitled when the country is suffering? Grabe, mayaman ang Pilipino, pero ang pera nasa mga maling bulsa. Mayaman tayo. The World Bank has just ruled that we have already reached the sort of the lower level of middle class. No? The lower level of middle class. Kapitolyo. Mayaman tayo, pero nasa ating kayamanan. Nasa mga bulsa ng iilan. So, I am appealing to all people who are listening right now. Be vigilant. Be demanding. Huwag tayong pahina-hina. Huwag tayong para pang nahihiya tayo. Pero naman natin yan. So, ipaglaban natin ang ating demokrasya. Paglaban natin ang ating karapatan. Paglaban natin kung ano ang nararapat para maging hindi lamang maunlad ang ating bansa, kundi mapabiyaya lalo na sa mga kapuspalad at mahihirap. Opo, bago ko lang ipasa kay partner Admar Caado, di ba? Kamakailan lamang nabanggit po ng Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang SONA na sasampahan ng patong-patong na kaso ang speaker, si Martin Romualdez at iba pang mga sangkot nga dito sa flood control anomaly. Magtatapos ng buwan ng Agosto. Sa tingin ho ninyo, umaasa ho kayo na talagang makakasuhan at makukulong itong si Speaker Martin Romualdez at iba pa nasangkot po dito
sa ilalim ng administrasyong Marcos administration? Alam nyo, kakaiba ang aking pananaw sa issue na ito ng prosecution. Prosecution, para sa akin, ayoko nang makita na nagsampa ng kaso ang ombudsman. Marami nagugulat sa opinion ko na yan. Bakit? Wala naman kasing nangyayari dyan eh. Lahat yan boda bill eh. Lahat yan boda bill. Palabas. Bakit ang tagal-tagal? Oh, kung talagang gustong, sabi ko nga kanina, kung gustong gawin, maraming paraan. Kung ayaw gawin, maraming dahilan. Bakit delayed masyado yan? Samantalang, pag si Marcoleta, ang bilis. Pagka si Defensor, ang bilis. Pagkakalaban nila sa politika, ang bilis. Pero pagdating kay Martin Romualdez, na alam naman natin na siya ang mastermind at ang Pangulong Marcos ang mastermind. Oh, silang dalawa naman talaga hindi lamang magpinsan sa poder, magpinsan sa kapangyarihan. Sila rin ang magpinsan sa kaswapangan. Alam naman natin wala naman pera diyang lalabas kung walang perma si Marcos. Wala rin pera ma-appropriate kung walang perma si Marcos. Hindi mabubuo ang sindikato nila kung hindi legislatura ang maglalagak ng pera. So this is meron nga nagsabi nag-post sa Facebook na nagpapatakbo sa ating gobyerno ngayon na isang tindig mga kriminal. Abay ako'y naniniwala dyan. Ngayon, ano ang prospect ng prosecutory success under this administration? Zero para sa akin. Zero. Kaya ako, mag-ipon na sila ng ebidensya, mag-delay na sila na mag-delay. Dahil walang mangyayaring katuturan sa prosecution under this administration. Kung meron mang ma-dismiss dyan, ang aking dasal ay sana sa level ng prosecution ma-dismiss. Ayoko na magsampa sila ng kaso sa husgado dahil pag nagsampa sila sa husgado at sinabi ng husgado not guilty, hindi na pwedeng ma-double jeopardy. Yun ang puntos ko. Yun ang explanation ko. Lalo na sa mga abogado na kausap ko. Hayaan natin ang susunod na administrasyon ang magsampa ng mga kaso sa husgado. Hayaan natin ang administrasyon na ito ang mag-ipon ng ebidensya at mag-build ng case. Pero pagsasampa sa husgado, wag naman sana. Sana sa susunod na administrasyon na. Bakit? Alam naman natin na pag sila ang nagsampa niyan, lutong Macau yan Lutong Makoy. Lutong Makoy yan. So, yun ang akin. Opo. To prevent double jeopardy and to ensure the correctness of the procedure and justice for all, sana ang pagsasampa sa husgado ay magawa after this administration. Opo. Kado, si Admar po ito. Magandang umaga. Dalawang katanungan lang po. Yung una po is tila ginagaslight po ng gobyerno natin, lalo na po itong issue ng mga pagbaha at isinisisi din. No? Kasi nung isang araw, may pahayag po ang pangalawang Pangulo at sabi niya dyan dito, lubog ng bansa sa baha. At ang pahayag naman ng Malacanang isinampol pa ang Davao City. Pero alam naman po natin kung ano po talaga yung lubog sa baha ng mga lugar, lalo na po dito sa Metro Manila at Luzon. In fact, tumataas na nga po itong kaso ng leptospirosis dito po. Isa pa, yung naging pahayag din ni Ombudsman Remulla, kaugnay nga po dito sa Davao na naman. Epicenter daw po ang Davao sa flood control. Pero may pahayag naman ng isa sa mga cabinet secretary,
Finance Secretary ng kasalukuyang administrasyon na ang Davao ay malaking kontributor, ang Mindanao malaking kontributor sa ekonomiya at ang Davao yung parang economic center, no, ng contributor sa ekonomiya ng ating bansa mula po sa Mindanao. Ano pong masasabi niyo po dito, Kado? Alam nyo, yung batikos niyan tungkol sa Davao City, na epicenter daw ng flooding, ay makalaking pruweba ng kulang sa karunungan ang mga nagsasalita. Hindi ko nasasabing ignorante. Kulang na lang sa karunungan. Bakit? Ang profile ng Davao ay parang profile din ng Metro Manila. Saan ang gagaling ang flooding ng Metro Manila? Sa kaliwa, sa Bales Ranges. Sa dulong, sa norte kaliwa, sa sa Baguio, no? Diyan sa mga kabundukan ng Baguio, the Cordilleras. Sa gitna, the Caraballo Mountains. Sa kanan, Sierra Madre Mountains. Ngayon, lahat yan, parang isang malaking buhos sa isang malaking planggana na tinatawag natin Mega Manila. Mega Manila. Ganon din ang Davao. Ang Davao, napaliligiran din ng kabundukan. At sa gitna ng kabundukan na yan, Mount Apo. Alam ba ng mga nagsasalita dyan kung na meron palang Marilog, meron palang Baguio sa Davao City? Alam ba nila yan? Ano ibig sabihin? Mga highlands yan. Pag ikaw galing sa Cagayan de Oro, papunta ka Davao, dadaan ka sa isang place na tawag Buda over the Mount Apo mountain ranges. So, yung mga nakapaligid na mga tinatawag natin sa nung panahon ng Kastila, mga Sierra Madres, dyan ang gagaling ang tubig pababa. At sasaluhin yan kung ang Metro Manila situation ay nagtatapon ng tubig sa Manila Bay. Yan naman, nagtatapon ng tubig sa Davao Gulf. At yung sitwasyon na yan, hanggang Sarangani, hanggang General Santos, sa South Cotabato, yan ang mga flood control scenarios, no? Siyempre, mataas ang galing ang tubig, pababa. Magkakaroon ng baha. Ano ba naman, hindi pa. Totoo naman aminado naman tayo, hindi pa sapat Kung Metro Manila nga, hindi natin maayos Mabuti nga mga Duterte ang nasa Davao Kahit papano, unti-unti, utay-utay na gagawa nila yung mga flood control. Imbis na bigyan nila ng appropriation para maiayos dahil Davao City is the epicenter of economic progress. At suportahan nila. I-criticize pa nila. Palalabasin pa nila. Anong implikasyon ng mga akusasyon nila? Simple naman ginagawa nila Gusto nila paniwalain ng mga tao na mga Duterte corrupt. Sus Maria Jose, excuse me, no? Ang flood control, mga kabansa, nagdoble, hindi during Duterte. Ang budgeting natin, hindi nagdoble under Duterte. Tumaas lang dahil sa COVID-19, yung pong halos 1.5 years to 2 years, ay walang produksyon ang Pilipinas dahil sa pandemic. Kaya tumaas lamang ang budgeting. Pero pagpasok po ng July 2022, makikita ninyo na geometric ang increase ng budgeting. At ngayon, alam na natin na naging geometric yan dahil ang public works nilalampasan pa ang edukasyon. Dahil yung pala, bukod pa sa mga sekreto, ay pinupuno ang bulsa
ng mga buhaya. So, let us grabe na ang sitwasyon natin. Opo, Imbis opo. na mag-unite tayo to solve the problem, tuloy-tuloy pa rin itong administrasyon na ito sa demonizing the Dutertes. Ano ba naman? Ano ba naman? Kumpara nyo lang confidential fund ni Marcos sa confidential fund ni Sara Duterte. Halos mga 600 million lang. Bilyon-bilyon. Nasa 5 bilyon yung kay Marcos. Saan yung dinadala yung pera niya? At bakit si Sara Duterte ang inuusig natin? Samantalang dapat inuusig natin itong mga mandarambong sa ating lipunan. Yan ang aking pananaw dyan. Opo. Huli na lang pong katanungan, Kaado. Kahapon po ay ginawaran ng Doctor of Laws, honoris causa, ang Pangulo, Doctor of Laws po ito, mula sa Pamantasan ng Lungsod ng Maynila. Baka meron po kayong komento ko dito. Well, congratulations, Mr. President. Finally, you have a diploma. Honoris causa nga lang. Marami pang pwedeng gawing, alam nyo, bilib ako sa pagtatrabaho ng kanyang Presidential Communications Secretary. Magaling talaga yan, yung kalbo na yan. Magaling talaga yan sa mga pa-etching-etching dyan. Ako, trabaho ko rin dati yan eh. Nung panahon namin, we made sure na si Cory magkaroon ng mga ano-anong awards. Maging, kulang na lang kay Marcos tapatan si Cory na maging cover page ng Time Magazine. Yun, ang daming mga PR eh. Ano ang katapat niyan? Magkano donasyon ang tinanggap ng pamantasan? At bakit biglang nagkaroon ng utang na loob? Pero mo, ang pinakabobo sa buong Pilipinas, ginawaran mo ng honoris causa. Babagsak ang kredibilidad ng pamantasan. Babagsak. Sus Mario, from all things considered, ma-kwalifikasyon, ma-achievement, ma-intellectual capacity, ma-physical capacity, at kung ano-ano pang kailangan nating gantimpalaan. I am sorry, but President Marcos is not the epitome of all that. No? Hindi siya. Bakit hindi ang taong bayan ang tanongin ninyo kung sino dapat ang bigyan ng pamantasan na yan ng doctorate degree honoris causa? Alam nyo, ceremonial yan eh. It fits the profile of our president who since he took over power has only been a ceremonial president. Kaado, maraming salamat po sa inyo pong oras at sa pagbibigay po ninyo ng impormasyon ngayong umaga. Good morning po sa inyo. Maraming salamat po sa inyo lahat at sana ay mag-improve naman ang ating klima at sana safe kayo saan man kayo naroon at huwag po tayong mawawala ng pag-asa dahil papalapit na po ang paglisa ng mga mandarambong, malapit na po ang isang eleksyon. At yan, patunayan natin mga kabansa ang tunay na nasyonalismo, tunay na patriotismo, tunay na pagmamahal sa bayan at pagsisilbi sa lalo na sa mga kabos, sa mga hikahos, sa yung mga nasa poverty line, no, ay asikasuhin naman natin. Maraming salamat po.